Sa mga nakarang linggo, mas lumakas ang boses ng mga analyst na naniniwalang hindi sapat ang murang presyo ni XRP kung siya ay gaganap bilang global financial bridge. Ang video na ito ay hindi po simpleng hype lamang, kundi isang long-term vision kung saan si XRP ay parang tao na may malaking responsibilidad sa mundo ng finance. Kapag pinag-usapan po natin ang libo-libong dolyar na presyo, hindi ito para sa mabilisang trade, kundi para sa pangmatagalang pagbabago ng sistema. Dito po nagsisimula ang tanong kung handa ba ang market sa ganitong ideya at ano ang magiging epekto po nito sa atin. At ayan, sino nga ba itong si Barry C? At bakit po ba napakabigat ng kanyang pananaw kay XRP? Yan, si Barry C ay isang kilalang crypto voice na hindi po nakatuon sa short-term price action. Ang tingin po niya kay XRP ay hindi parang ordinaryong token, kundi parang financial infrastructure na may tungkulin sa buong mundo. Para sa kanya ay hindi po sapat ang speculation para maunawaan ang tunay na halaga ng XRP. Kapag iniisip po niya ang future, nakikita niya ang mga bangko at saka institution na sabay-sabay gumagamit kay XRP bilang settlement asset. Sa ganitong eksena, si XRP ay parang tao na kailangang maging matatag at mahal para kayanin ang bigat ng responsibilidad. Ito po ang dahilan kung bakit ang market impact nito ay napakalaki, lalo na para sa atin na may hawak ngayon. Ngayon ay bakit po ba sinasabi na kailangang maging sobrang mahal si XRP kapag ginamit ng lahat ng mga bangko? Ayon po rito kay Barry C, kapag lahat ng bangko ay gumamit kay XRP, hindi pwedeng manatiling mura ang kanyang presyo. Kung mura sa XRP, magiging mahirap ang efficient distribution sa libo-libong institutions. Kapag mataas po ang value, pwede po siyang ma-fractionalize ng maayos at gamitin sa malalaking settlement. Dito naman po pumapasok ang ideya na ang presyo ay hindi lamang numero, kundi tool para sa efficiency. Para po sa market impact nito, malinaw na kapag pumasok ang institutional adoption, ang demand ay hindi po galing sa hype, kundi sa pangangailangan. Kaya bilang mga holders, ay direktang tayo pong mga holders ay direkta pong apektado rito dahil nagbabago po ang role ni XRP sa ecosystem. Ngayon ay ano naman po ang koneksyon ng pananaw ng Ripple CTO sa posibleng $1,000 hanggang $50,000. Ayan, si Ginoong David Schwartz mismo ay nagsabi po noon na hindi po pwedeng manatiling mura sa XRP kung target niya ang cross-border payments. Ang market na ito ay napakalaki at nangangailangan ng scalable liquidity. Kapag mababa po ang presyo, mas maraming token ang gagalaw at nagiging inefficient ang settlement. Mula rito ay binuo ni Barry C ang ideya ng presyo na $1,000, $10,000 o kahit $50,000 ay hindi po fantasy, kundi logical outcome kung magbabago ang sistema. Para po sa atin bilang mga traders at investors, ito ay nagbubukas ng bagong pananaw kung bakit mahalaga ang patience at saka long-term conviction. Ngayon ay bakit po ba mariing na tinututulan ng iba ang ganitong prediction gamit ang market cap logic? Maraming analyst ang agad tumututol dahil sa market cap calculation. Kapag umabot daw sa $10,000 sa XRP, lalampas ito sa kabuang value ng kasalukuyang financial markets. Para po sa kanila, ito ay hindi po realistic ayon sa traditional models. Ang market impact ng ganitong kritisismo ay nagdudulot ng takot at duda lalo na sa mga bagong investors. Ngunit mahalaga pong tandaan na ang market cap ay galing po sa equity mindset at hindi po sa liquidity mechanics. Kapag mali po ang lens, mali na rin
ang conclusion. Dito nagkakaroon ng banggaan ng lumang sistema at saka bagong ideya. Ngayon ay paano naman po sinasagot ng mga supporters ang market cap criticism laban kay XRP? Ang mga supporters po ni Barry C ay naniniwalang hindi pwedeng kumpara si XRP sa stocks. Si XRP ay gumagalaw bilang settlement tool, hindi bilang share ng kumpanya. Sa ganitong settlement, trillions ang dumadaloy araw-araw. Kapag kahit maliit na bahagi nito ay dumaan kay XRP, natural po natataas ang presyo bilang requirement ng system. Mas mataas na presyo, mas kaunting token ang kailangan bawat transaction. Ibig sabihin ay mas stable at saka mas efficient po ang galaw. Para po sa atin, bilang mga hodlers, ito ay senyales na ang tunay na laban ay nasa utility at hindi po sa hype. Ngayon ay ano naman ang ipinapakitang larawan ng hinaharap kung mangyari po ang ganitong adoption. Ang vision na ito ay hindi tungkol sa market ngayon. Ito po ay tungkol sa radically different financial system. Isipin mo ang mundo kung saan may tiwala ang mga institution kay XRP bilang neutral bridge. Sa ganitong sitwasyon, si XRP ay parang tao na may respeto at kredibilidad sa global stage. Ang market impact nito ay napakalalim dahil nagbabago ang rules ng valuation. Ang presyo ay nagiging function ng efficiency at saka trust. Para sa mga traders, mawawala ang pure speculation at papasok ang structural demand. Ito ang dahilan kung bakit seryoso ang usapang ito. At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Para po sa akin, mahalagang maging balanse po ang ating pagtingin. Hindi po garantisado ang $10,000 o $50,000, ngunit hindi rin ito basta delusion. Kapag nagmaterialize ang institutional trust, maaaring mapilitan ang market na i-reprice si XRP. Bilang mga investors at saka holders, kailangan po nating unawain kung bakit natin siya hinahawakan or hinuhold. Hindi lang dahil sa presyo, kundi dahil sa posibleng papel po niya sa mundo. Ang pinakamalagang aral po dito ay ang pag-iisip ng long term. Si XRP ay hindi po tumatakbo ng sprint, kundi marathon. At dito po nagkakatalo ang tunay na paniniwala. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.